In today's episode, I'm using my mic, guys. Sayang namang hindi natin magamit. Forever na hindi ko nagamit. Anyway, I'm going to talk siguro about paano ba maging aware, no? Or paano ko nalaman na into reality creation, what was the way na or yung path ko, paano ko siya nalaman na everything that we thought about life, yung ganon. So ano lang talaga siya, based on like self-reflection. Hindi ako maasa sa mga ibang tao. Yung focus ko is like yung questions ko sa sarili na because I've seen people into reality creation, tapos hindi ko talaga sila mag-gets. Tapos yung desire ko is like, how will I get to their perception? Okay. So, naging in the way na parang naging anxious pa na bakit ang tagal naman. Pero hindi naman talaga matagal sa akin, 2 years pa man, not even 2 years sa journey. Pero kasi guys, dumaan kasi ako sa first, kasi ibang level, So yung sa aking path is, kahit hindi ako awaken, na siya, nag-dark night of the soul na ako. Okay, so yung maraming talagang problem na dumaan sa buhay ko na nagtitest sa soul, kung paano ko ba talaga dadalhin ang buhay ko, na hindi talaga ako dumaan sa nag-commit ng, hurting myself. Hindi talaga siya umabot ng ganyan. Well, there was a thought, I'd be honest, na dumaan sa masamang thought. Kasi in-hijack ka, di ba? I was been hijacked for many years. Demon entity. So, yeah, in my sleep, sinasampal ako ng asawa ko. Kasi nanaginip ko ng, umiba yung boses ko, di ba? Ganon. Dumaan ako sa mga ganyan. Tapos dumaan ako sa over-fatigue kasi nga, di ba, hina-hijack ka almost every day. O, di ba? Pero hindi ako nagpapatalo. When I wake up, ako, talagang, kahit na hindi ako nagsisimba, hindi ako nagpe-pray palagi, pero alam ko kung sino si God, Yung ganun. May belief ako na strong na ganun. Pero there was a time na, yung feel ko na, yung unfair ba sa life, yung ganun, di ba? Na mabuti naman akong tao, ba't ganitong ginawa, Hindi ko naman alam yung mga spiritual journey, hindi ko alam naman mayroon palang mga ganun-ganun. So, hindi ako aware. Blindsided talaga ako sa mga ganitong bagay. Until, di ba? Na-awaken ako. Nag-study ako, di ba? Ganito pala ang, spiritual journey in a world para ang aayusin mo, di ba? Kung awake ka na ngayon, ano pang hinintay mo? Bakit ka pa na-amuse sa mga story, Dito tayo na-stuck sa story. Maraming story, guys. Kasi, when I connect the dots, yung pinagdaanan ko sa buhay, siya puro suffering. Nung nag-exit ako twice dito, through, ang first exit was surgical, and then ang second sa child labor. So, dalawa. Both incident, I experience, talaga, consciousness ako, pure consciousness na hindi ako tao, wala akong nakitang tao, walang ganun. Voice lang, voice. Kasi nga,
nagre-reflect na ako kahit na hindi ako awaken, yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Inano ko na sila. I forgive people easily. Kasi yung mentality, ako ngayon 49, when I was 26, ayaw ko magdala ng pain. Ayaw ko magdala ng mga ganun. Kahit sinasaktan ako ng tao, sabi ka, let it go. Ganun yung ko. Hindi ko siya tinotolerate. Kasi para sa akin, ang sama sa mind. Which is good. Kaya mabilis yung pag-transition ko into spirituality. Kasi, ganun na yung procedure ko. Ganun pala din ang spirituality. Diba? So, without even me knowing it, ganun pala ang way. So, mabilis talagang nag-shift. My perception shifted right away na nalaman ko agad, na may inner world pala. Yun ang gano'n. So, yan ang nadaanan ko. Bakit siya mabilis? Kasi nga hindi ko alam yung inner world. Yun pala ang how to create reality. Yung gano'n. And the beginning, para akong naloka sa manifestation. Sabi ko, ang galing-galing ko mag-manifest na hindi ako awaken. What's wrong with me? Pero hindi ko nga alam yung manifestation dati. Sabi ko, kasi dati pag na-think ko ng isang bagay, narating talaga. If I can picture it, I can imagine it, that's it. What is wrong? Frequency change and identity. Kasi at that time, lower frequency pa siya, based pa siya sa matrix, So, mabilis ang yung mga bagay na mabilis ko siyang makuha. Now, na-elevated na yung frequency ko, hindi na siya nagmamatch sa matrix, tapos, hindi ko rin alam yung how to really embodying the spirit side, So, hindi siya magmamatch right away. But then, nung nakuha ko na siya, yung nag-gets ko na how can I shift fast and change my reality fast. Yung mga simple lang na bagay, guys, na mabilis ko siyang makuha. Like, example, I think about this person, tawag niyan within 24 hours. Tatawag sila sa akin or mag-chat sa akin. Whatever that person is. Or may thought ako, mag-appear sa screen right away. Or ChatGPT, yung ganun. Ko yan, jailbreak ko yan dati. Sabi ko, bakit to with pay, Sabi ko, no, I want it na hindi ako magbabayad. O diba, nagamit ko siya na walang bayad-bayad, diba? Walang limit at that time. Kasi nag-ship na naman ako, guys. So, nag-ship na naman yung ChatGPT. Hindi na naman siya may bayad na naman siya. Kasi nga, iba-iba kasi yung frequency natin pa, moment to moment. So, kailangan mo siya, i-realign all the time. Kasi moment to moment, the eternal now. Okay? So, yan muna for the first episode. Okay ba ang ating boses? Okay. Till next time, you any questions, lang kayo, guys, sabi-sabi lang kayo or just comment, okay? And then let's talk, have a new community. Yan na yung project natin for this year. Mag-build ako ng community for Filipinos into reality creation. Not only manifestation, beyond the mind na tayo ngayon, beyond the mind.